Hello! Good evening to everyone. Ngayon ay 6:25 na po, pero parang maliwanag pa rin sa labas, no? Maliwanag pa sa labas, no? Kasi summer. Summer kasi ngayon, kaya medyo maliwanag po, no? Today is very special day kasi ngayon po ay Sunday, no? Sunday po ngayon ay talagang very special day kasi ang lahat ng mga Kristiyano, no, nandun sa church, no? Nasa church sila and of course, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon and makikita rin natin yung mga friends natin, yung mga ating brother and sister, no? Oo, fellowship, no? Kaya talagang very special day po talaga ngayon. Okay? And kumusta na kayo, no? Pasensya na talaga, no? Dahil hindi ako kaagad nakapag-share sa inyo. Almost 2 weeks na po siguro. Kasi busy lang talaga, hindi busy sa work po kasi pag ang Panginoon talaga kailan ka itong busy mo, pwede ka mag-share, no? Yun lang, ay meron lang akong nagkuka lang ako, nagdrama-drama lang ako nagdrama-drama lang ako. Nag-iisip lang ako because very tired talaga sa work, so nag-iisip ako na, ang hirap-hirap talaga ng trabaho, parang gano'n, no? Oo, kaya parang hindi ako makapag-concentrate, no? Oo. Kaya now, sorry talaga sa inyo. And ngayon, basta tayo naman, no? Everyday, hindi natin maiwasan na merong mga circumstances na dumating sa atin, mga blessings, no? Parati tayong magpapasalamat sa Panginoon. At yun ang first talaga, kailangan tayo mag-pray, no? Kay Lord, dahil siya lang talaga ang makakatulong sa atin, okay? So now, right now, I'm going to share with you ang ating number 9, chapter 9 sa ating kinaguide ngayon. And kaunti lang po ang isi-share ko rito dahil napag-isip-isip ko kasi may connected din kasi ito sa Great Commandments of Jesus. Kaya mas marami siguro itatakal ko dito sa Great Commandments of Jesus. Dahil ito'y matagal ko na pong sinulat to. Siguro matagal na, almost 2 years na po siguro. And ngayon ko lang talaga ma-share talaga, no? Naisip ko lang, ay parang pwedeng magkatugma siya, no? Dito sa ating itatakil ngayon, dito sa ating continuation sa chapter 9 sa driving life, no? Okay? So, ating i-start na natin, no? Ang title po rito ay sa chapter 9 ay ano ang nakapagpangiti sa Diyos, no? Ano nga ba? Ano nga ba? Kailangan natin hindi gumawa ng kasalanan. So, marami pa, no? So, dito muna tayo sa verse, no? Dito sa bilang 6:25. Numbers ba yun bilang, no? Palinawagan ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa Diyos. Mahabag sa inyo. Pasensya na kayo, no? Bilang 6:25. Palinawagan ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. At sa awitan po sa 119, 135, palinawagan mo ang iyong mukha sa lingkod mo at ituro mo sa akin ang mga alintuntunan mo, no? Paliwanagan, no? Ipaliwanag yung paliwanag, kailangan sundin, no, ang iyong mukha sa lingkod mo. Sundin mo yung utos ng ating, no, at yung ang lalim kasi ng Tagalog na ito, hindi ko ganong ma-explain. So what I mean, syempre kailangan natin magbasa, no, ng Biblia, magbasa ng Biblia kung ano ba talaga ang para mapangiti natin ang ating Panginoon. Yung andun yun sa 10 Commandments, no? Na nandun yun sa fruit of the Holy Spirit, no? Andun yun. Hindi tayo pwedeng gumawa ng masama, no? Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon na maging anak niya, no? Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, ay tinubos niya tayo, no? Kaya gusto niya na maging anak niya tayo. Kaya para maging masaya ang Panginoon, no? Na sundin natin ang kanyang utos. No? Sundin natin ang kanyang utos dahil hindi naman pwede pong na andito sa sanlibutan at hindi natin susundin ang utos ng Panginoon at tayo parating gumagawa ng masama, ay hindi naman pwedeng mangyari na nakangiti pa rin ang Diyos, no? Siyempre magagalit talaga siya, no? At
hindi siya maging masaya, hindi kalugod-lugod talaga yun, no? So tayo, kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, kailangan sundin natin yon para mapakiti natin ating Panginoon at para makapunta po tayo sa buhay na walang hanggan, no? Nakasama si Jesus. Okay? So meron po example dito na 5 example na para mapangiti natin ang Diyos dito, no? Number 1 is kapag tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Okay? So, kailangan natin na magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? Hindi naman, hindi 100%, no? Tama ba yun? Hindi 100% na ang mga Kristiyano ay lubos talaga na nagtitiwala sa Panginoon. Although, they believe in God, meron silang faith, pero pag biglang nanghihina sila ay naging 50-50 na yung faith, no? Or hindi naman nanghihina, kundi they believe in God, pero mayroon pa silang doubt, no? Ang yung sa salita, hindi nga, pero yung sa loob ng kanilang puso, doon pa rin yung, no, nagda-doubt pa rin sila, no? Di ba? So, kailangan talaga na magtiwala talaga tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Doon siya napapangiti na magtiwala lang tayo sa Kanya. Okay? So, number 2 kapag tayo sumusunod sa Kanya ng buong puso. Yun, sa sinabi ko sa inyo na kung ano nga ba, alam naman natin yun, no? Tayong mga Kristiyano, ano nga ba na parang mapangiti natin ating Panginoon, no? Ano nga ba, no? Di ba? Kailangan na sumunod tayo sa utos niya dito sa, kaya nga itatakal ko ito sa inyo, itong great commandments of Jesus. Okay, mamaya na lang yun, no? Oo. So, yun ang gusto ng Panginoon na kailangan sumunod tayo sa Kanya. Ano yung sinabi ko na nandyan sa Galatians 5:22-23 na pag sumunod tayo sa Kanya, mamumunga na tayo, no? Magkakaroon tayo ng bunga, no? Fruits of the Holy Spirit. Andiyan na yun. Makikita na sa atin na, ay, talagang anak talaga siya ng Diyos kasi nakikita talaga yung bunga. No? Kung wala tayong ganon, ay, nako. Malaking question na yan, no? Kung wala tayong pagsisisi, no? So, ayun yun ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng bunga. At ayun pang tatlo, ang Diyos ay napapangiti kapag patuloy natin siyang pinapasalamatan, no? Kaya nang sinabi ko sa inyo na bad or good man o ano pa man ang mangyari, kailangan tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag lang tayong magpasalamat na pag-answer prayer, no? Kasi minsan ay hindi naman yan na sasagot ng ating Panginoon or maybe later kasi alam ng Panginoon na hindi yun kalugod-lugod sa atin o sa inyo, no? Hindi yung kalugod-lugod kaya hindi pwede, hindi niya masagot yun. Ay, hindi pwede dahil masama yun. Parang hindi yun para sa iyo. Parang ganun yun, di ba? So, ganun pa man ay magtiwala lang tayo sa Kanya at kailangan natin siya na magpasalamat pa rin tayo dahil kinikare tayo ng ating Panginoon. Kasi alam niya ang mangyayari sa atin. No? Because He is our God, no? Na-share din natin yan, no? Na isinilang tayo na alam na niya kung sino yung ating mga magulang. Alam niya kung ilan ang panang ating buhok. Alam na niya kung kailan tayo isisilang, kailan tayo mamamatay, no? So, alam niya kung ano ang future natin, no? Alam niya, hindi mo pa binibigkas kung anong hingin mo sa Kanya. Alam niya yon, no? Gusto lang niya marinig yon, di ba? So, kailangan na ano pa man ang mangyari talaga, ay kailangan talaga na magpasalamat lang sa ating Panginoon, no? Dahil alam naman niya ang ikakabuti, hindi tayo ipapahamak sa ating Panginoon. So, number 4 ay ginagamit natin ang ating kakayahan. So, ano bang ginagamit natin ang ating kakayahan? Isa-isa sa atin, meron tayong gifted, di ba? So, ano bang kakayahan natin sa loob ng church? Marunong ba tayong mag-invite, no? Ano ba ang talent na binigay sa atin ng Panginoon? Yun, kailangan gagamitin natin yun. Mag-share tayo ng Word of God, mag-invite tayo sa mga tao, kahit na magbigay tayo ng verses, kumustahin lang natin siya, no? Talagang mapasaya natin ang ating Panginoon.
Okay? Mm-mm. Ah, ako naman, sa invite, sa akin naman, ang gifted ko talaga before kahit nung ngayon pa sa music ministry ako. And ito, nag-share ako ng Word of God, no? Oo. And gusto ko talaga mag-share, no, ng Word of God. Oo, gusto ko talaga. Oo. Although hindi naman ako ganong napakagaling talaga, no, of course. Through Holy Spirit lang talaga, no, na nakapag-share ako, no, dahil alam ng Panginoon kung anong nasa puso ko. But ito ang binigay sa akin ng Panginoon. Kayo, ano kaya na dapat gamitin rin nyo ang inyong kakayahan, no? No? Oo. So, ito na po yung ating natatapos sa ano yun, sa ating sa driving life. The driving life, no? Sa The Forest Driving Life, dito, no, sa chapter 9. And next, I don't know, I cannot promise, no, but I'll try, maybe next week, no, I try lang talaga. Anyway, sa 10, medyo maganda po ito, sa 10, maganda dahil, ano nga yun, sa 10 is, maganda itong chapter sa 10, ito ang puso ng pagsamba. Hanggang ganda, di ba? Sa church yun, about sa church, di ba? So, ito, itatakle ito, pero, maganda itong itatopic natin, no? So, dito na po tayo sa ano yun, sa Great Commandments of Jesus, no? Dahil connection ito kung paano natin mapangiti ang ating Panginoon. So, ipapasok ko po ito sa inyo, itong Great Commandments. So, mahaba po ito, siguro, mahaba po ito, but, pakinggan nyo lang po, siguro napag-aralan din nyo naman ito, no? So, okay, babasahin ko po sa inyo, ito, no? Napag-aralan ko rin, but, now, hindi ko na lang ni-review, babasahin ko na lang siya, kasi, matagal ko na rin ko, medyo ginaw. Patayin ko muna yun. Medyo gininaw yata. So, kailan bang gawin kailangan bang sundin ang 10 utos? Yun ang sabi rito, no? The 10 Commandments, no? Kasi, yun na nga, paano kaya natin mapangiti ang Panginoon? Ito, ipapasok po ito, no? Kailan bang sundin ang 10 utos? The 10 Commandments. So, maraming familiar, no, sa 10 utos, no, maraming familiar sa 10 utos. Ang sagot ay hindi raw, no, hindi raw na, ang title po rito, The 10 Commandments, no, dito mo na 10 Commandments, tapos pasok tayo dito sa The Great Commandments. Okay, marami daw ang ating familiar, no, sa utos. Ang sagot ay hindi raw, no? Hindi raw sa atin ang 10 utos na ito. Itong 10 utos, yung 10 commandments, ay hindi daw ito para sa atin. Yun ang sabi dito, no? Para lamang sa mga Israelita. Noong Old Testament raw, no? Tayo hindi under the law, no? Hindi daw tayo under the law, tayo under the grace, no? Oo nga, nung pagkatapos ng sa kanyo, di ba? Sa Matthew, sa Bagong Tipan, tayo ay under the grace na tayo. Before ay under sa Old Testament ay under the law. Oo, under the law, no? So tayo ay under the grace, no? So ang tanong, kung hindi pala ito sa atin ang 10 utos, ito ay para sa mga Israelita at tayo ay hindi sa under the law, ay sasagutin natin ito para huwag kang huwag daw kang sasamba sa iba-ibang Diyos, no? So dito makikita natin ito sa Exodus 1-17 o sa Deuteronomy, no? 5:6-20. Ngayon, pasensya na kayo, no? Kasi ngayon ko lang kasi binasa ulit. Ang tagal na talaga nito, no? Kaya under the law, no? Before nga sa Old Testament ay under the law
under the law tayo, ngayon ay nang bumabasa Jesus ay under the grace na tayo, no? Pero konektado din sa Matthew, mamaya babasahin natin, no? Kaunahang sinabi ng Diyos sa mga Israelita na huwag silang sasamba sa ibang Diyos, no? Huwag daw sasamba sa ibang Diyos, no? Number 2, huwag kang gagawa ng imahin, no? Mga ribulto sa anumang nilalang na nasa langit, no? Sa Exodus 21:17. Kaya noong unang panahon dahil gumagawa ang mga tao ng mga ribulto, no, sa mga kahoy, mga metal at ginagawa nila ng pagsamba. So, pwede ring, no, pag minsan ako confused din talaga ako nito mga kapatid, no. No, hindi ako nagpapatama kahit kanino pa man, no. Syempre, hindi ko rin alam, no, kasi kailangan buksan natin yung ating isipan, di ba? Yung makikita naman natin, no, makikita naman natin yung ribulto, di ba? May nakita rin ako sa video na hindi ko alam kung saan yung country. Parang sa kanya yata yun eh. Sa Spain ba yun? Basta hindi ko lang, nalimutan ko na yung country na yun. Pasan nila yung apat sila, pasan nila yung ribulto nila. And then yung isa, kasi matatanda na, di ba? Matatanda na yung apat na yon. Siguro yung yung ribulto na yon ay ipinarade siguro nila at ibininig ulit nila sa church, no? Parang sa atin ba sa Pilipinas yung sa Baclaran ba yun? Pasan nila yon. And then yung isang matanda, natapilok. Hindi ito pagbibiro, no, mga kapatid. Hindi napilok siya, di na auto-balance, di ba? So, madaling nabali yung ulo ng ribulto. So, kitang-kita na talaga mga kapatid, no? Kitang-kita ng evidence na hindi naman siya ang Diyos dahil ito'y ginawa siya sa pamagitan ng semento, di ba? Or pag minsan, gumagawa din sila ng, imahin sa pamamitan ng kahoy. Yung kahoy, ginagawa din natin ng cabinet, ginagawa natin ng bahay, ginagawa natin ng ganun. So, bakit kaya, hindi pa sila maliwanagan, no? Nandito ito sa Biblia, no? Sa Exodus 20 verse 1 to 17, na bakit sila gumagawa at dun sila sumasamba. Yun talaga very, at saka mga solid talaga sila, no, na mananampalataya, no? Talagang ayaw nilang makinig. They're blinded yung kanilang mata, no? I don't know why. Hindi ko rin alam, no? Bakit ganun. Meron akong isang kamag-anak na ganun. I don't know why. So, of course, hindi na ako nagpaparinig. But, nag-wonder lang talaga ako, no? Oo. So, yun, number 3, huwag kang gagamit sa walang kabuluhan na pangalan ni Yahweh, no? Oo. Kasi, minsan kasi tayo, di ba? Pag nag-uusap tayo, no? Minsan meron akong na-encounter na gano'n, no? I don't want to mention the name. Pag nagagalit siya sa akin, talagang binabato niya ako, no? Binabato niya ako, no? Sabi niya sa akin na, nagtuturo ka, na hindi ka na nahiya, parang gano'n, di ba? Oo. Ginagamit siya kagad ang salita ng Panginoon, no? So, ginagamit niya na, walang katuturan yung sinabi niya, iba naman yung topic namin, basta lang niya ako binabato sa mga na kinukuha niya ako na, ganun talaga kapatid, no? Ilang beses na nangyayari yan, no? I'm not perfect, no? Tao lang naman ako, no? Oo. Hindi naman ako santa. Anyway, mga Christian, mga santa, mga saints tayo, di ba, no? Pag nagkasala ka lang dahil tao lang tayo, di ba? Biglang sabi ka, ay, hindi Kristiyano ka, gano'n. Mapatayin ka kaagad, di ba? Babanggitin, hindi naman yung topic. But it is a sin. Makasalan yun, no? Tandaan nyo. Huwag kayong magbanggit, no? Sa salita ng Panginoon. Walang katuturan, no? Bakit nyo babanggitin ang salita? God is very important. Siya po ang mahalaga sa buong buhay. All over the world, all over galaxy siya. Huwag nyo lang bastang-bastang gamitin ang salita ng Panginoon na walang katuturan. Hindi po ito kalugod sa Panginoon at talagang malaking kasalanan yan sa Panginoon. Kaya we should be careful, no? Yung swear to God. Ganon, di ba? Ba't mag-swear sa God?
ay, Diyos ko! Hindi mo Diyos ko, Diyos natin, no? Sabay gano'n, no? Di ba? Kailangan, we should, kasi sanay, no? Bakit ganon? All over the world din, no? Oh my God! Ganon, di ba? Oh, Diyos ko! Yung expression, no? But, if you believe in God, no? Ay, hindi pala pwede yun kasi God is very important sa buhay ko. Di ba? Sa aking bilang mananampalataya. We should try our best na tanggalin natin yung, oh, Diyos ko! Na, magugulat ka lang, ay, Diyos ko! Ganon na kagad, no? Mabigla ka, ay, oh my God! Di ba? Parang, di ba? Kailangan, it is true, no? Tama lang yung sinabi ko, no? Kaya kailangan natin na, pag minsan naalala ko, one time, hindi ko sinabi, Diyos ko ba yun? Ay, nako! Sabi ko pa, no? Nabigla lang ako, no? Pero never, ever since hindi ako nagsalita, bigla ako nabigla. Ay, nako! Sabi ko pa, kasi yung si pastor kasi, nag-aantay kami doon sa Surumay. Iba naman yung place inantay niya. Antay ako, ang tagal-tagal. Ba't ang tagal-tagal? Yung pala, iba pa yung place ang pinunta niya. Saka ba, ay nako, kasi kakaantay ko. Pinagalitan ako kasi ginamit ko yung, ay nako, ano yan? Basta may nabanggit ako about word of God, no? Pinagalitan ko ni Pastor Ben, no? Kasi hindi talaga maganda yon. Napapagalitan niya ako. Pero, of course, hindi ko naman nababanggit yun. Maybe, baka, someday, magagamit ko ulit yun, no? Kasi, oo, dahil noon talaga ay, noon pa expression. But, sana naman ay, pilitin natin, no? Na huwag na tayong magsalita ng ganun. Oo. Even me, kailangan bantayin ko rin yung sarili ko, no? Hindi ako nagsalita rin, pero nadulas lang din ako, no? So, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pagpahinga, no? So, ang tawag dito sa Hebrew ay Sabbath day. Ito ay ikapitong araw, no? Ito, no? Nakalagay rito na paano kaya natin mapangiti ang Panginoon, no? Every Sunday, meron tayong Bible study, meron tayong prayer meeting, meron din sa Saturday, meron tayo, di ba? Pero ang sinabi dito, ang Panginoon pa nagsalita, di ba? Na sa Sunday lang, ibigay nyo naman sa akin. No? Pero, dahil ang sabi ng Panginoon, day of rest daw, dahil nilikha ng Diyos ang langit at lupa, mukha ng Diyos ang sa araw ito ay sa 7 araw daw, no? Nilikha na ang langit at lupa, tayo ay sa 7 araw. Kaya sa isang araw nun, mag-rest din daw tayo. At ibigay sa Kanya. Yes, minsan, ang iba naman matitigas na mga Kristiyano, no? Sa Pilipinas, walang problema sa Pilipinas dahil talagang pumupunta sila sa church, no? Dito kasi sa Japan, of course, before, that was long time ago, no? Matagal na yun, siguro 10 years ago, ay ayaw pumunta ng church kung walang sundo. Di ba? Noon naman, ay medyo nag-mature na siguro yung mga Kristiyano, ay nagtitrend if they're devoted to our God, no? Talagang yung faith nila nandun na sa Panginoon, talagang nagko-commute talaga sila. Pero yung 50-50 pa, medyo hilaw-hilaw pa, pag hindi ka susunduin, hindi talaga sila pupunta, no? Yun. Ngayon, ang iba naman tatamarin na. May iba naman na hindi naman tinatamad pag merong, halimbawa, merong festival. May festival, merong birthday, merong mahalagang pupuntahan or mga kainan, kasayahan. Talagang hindi sila mag-church kasi pumunta sila sa kanilang gusto, di ba? But ang sabi ng Panginoon, no? Or iba naman sa work pa, nagtatrabaho na Monday to Sunday. Hindi na, wala na silang pahinga, no? Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? Sa inyo na yung 6 days, no? Ang 1 day na lang sa akin. Pumunta kayo sa church, no? No? Yun ang sabi, di ba? Pero kailangan natin gawin yun, mga kapatid, no? Oo. Isipin lang natin na dahil sa Kanya nagkaroon tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? So, kailangan talaga natin na kahit Sunday lang, kapatid, no? Pwede tayong pumunta, no? Pumunta tayo sa church, no? Para sa Kanya, no? Dito naman ay dito naman sa 5, igalang mo iyong ama at ina. Gayong
mabuo ang, no? Igalang daw natin ang ating ama at ina. Our parents, no? We should respect, no? Oo. Yun ang sabi ng Panginoon, no? O, kasi di sa atin sa Pilipinas naman ay meron pa rin yan talaga, kapatid, no? Meron pa yung pagmamahal sa mga magulang, respeto, lola, lolo, talaga tayo loving naman kasi tayo sa ating pamilya. Meron pa talagang love tayo, no? Pero dito sa Japan ay kung magsalita sila sa magulang ay talagang hindi maganda talaga wala silang galang sa mga magulang, no? O walang galang sa magulang, sa family, sa nanay, tatay, wala silang galang talaga. So sana naman ay marami na din naman mga Kristiyano din dito sa Japan, mga Hapon. Sana naman ay ma-train sila na we should respect their parents, no? Ganun, no? Kasi meron sigurong ginagaling nila magulang nila, pero mas marami talaga na mga pasaway, no? Mga pasaway na mga kabataan ngayon dito sa Japan. Sana naman ay makuha nila. Sa atin sa Pilipinas, we're so happy kasi andun pa yung ating 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 mga ano yan, ating old sa ating nakuha natin sa mga ancestors, ating mga magulang, na igalang natin mga magulang natin hanggang sa mga anak-anak, no? Andun pa rin, hindi pa rin yun nawawala, no? So, huwag tayong papatay ng tao, no? Huwag daw mapapatay ng tao, no? At huwag kang mangalunya, no? Ngayon, uso na ngayon ang nangangalunya, di ba? Oo. Yung mga un-Christians, marami talaga yan. Of course, meron din siguro mga Kristiyano, no? Na hindi pa kasal, andun na, nagkukuan na, no? Nag-sex na, no? Talagang sayang lang, mga kapatid, kung sino ba diyang Kristiyano na mas nangibabaw yung last, no? Sayang lang yung pagpunta mo sa church, sayang lang yung pagsama mo, sayang lang yung paghingi mo ng tawad, sayang lang yung pagsunod mo sa Panginoon, pero doon ka natatalo sa laman. Talagang, kung diyan ka natatalo sa laman, doon mo ipag-pray, kapatid, no, na matanggalin yan, no? Tanggalin yan dahil hindi natin alam ang buhay, no? Hindi natin alam buhay natin, baka ngayon, bukas wala na tayo, ay sayang lang talaga, no? Sayang lang talaga. Kailangan natin ang na hindi talaga natin dapat gawin yan para mapangiti natin ang ating Panginoon, okay? So kung wag daw tayo magnakaw, huwag kang sasaki ng walang katuturan. Meron din mga ganong, kapatid, no? Na kahit alam mong mali naman siya, talaga kakapihan mo pa, di ba? Yun ang di maganda, no? Kawawa naman yung tao, naapi na ikaw pa ang magtitistigo, no? Dahil natatakot ka or gusto mo yung kaibigan mo, parang ganon. So, it's a sin, no? Makasalanan yan. Kahit na ikaw titistigo ay makasalanan yan. So, huwag mong huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambayan ng iyong kapwa. Huwag kang angkin ng iyong napagmaanin ng iba, no? So, ibig sabihin yung inggit siguro, no? Oo, yun. No? So, dito tayo sa, na-explain ko na ito, no? Hindi ko na i-explain yung mga iba kasi alam naman natin, yung line natin, huwag tayong magnakaw, alam naman natin yun, no? So, dito sa Great Commandments, ang ating Panginoon ay si Jesu Cristo, no? Minumula ko ng pasensya na kasi napaka-dry na yung aking 30 minutes na kasi tayo, no? Ang haba. Pero hindi na maabot nito ng 1 hour kasi na ipinasok ko lang itong nakuha lang ako. Wow. Dito sa Great Commandments, no? Inilagay ko ito, no? Ang ating Panginoon ay si Jesu Cristo, no? Sa Matthew 22:36-39. So kung papansinin natin, ang Great Commandments na binigay ni Jesus, si Jesu Cristo, ay sa New Testament rin siya. Nasa New Testament din daw siya, no? No, sa New Testament rin siya doon babagsak, no? Sa Old Testament, dito sa Matthew 22:36-39, ay
ay nandito rin pala siya sa Matthew 22, uh, thir- uh, Matthew 22 verse 36 to 39, no? So, sa Old Testament naman, sa utos ng Diyos, number 1 is, dadahanin ko lang, no? Babasahin ko lang naman siya, kapatid, no? Sa Old Testament, ang utos ng Diyos ay, you shall have no other. Dito yung sa loving God, no? Sa loving God. Patungkol to sa relation sa tao ng Diyos, no? You shall have no others gods before me. No, you shall have no others gods before me. You shall not make yourself an idol. Yung sinabi ko sa inyo, no, na kailangan wala tayong idol dahil hindi pa natin nakikita ang ating Panginoon dahil we are alive pa, no? Pagpatay na siguro na tayo, no? Makikita na natin siya, no? You shall not you shall not use the name of the Lord your God, no? Hindi nga natin siya basta-bastang yung sinabi ko sa inyo na walang katuturan, no? Sasabihin natin yun, no? Na, pagsmanpan, alam ng Diyos, mga ganun, no? Oh my God, mga ganun, hindi pwede yun, no? So, remember the Sabbath day, keeping and holy, no? Yun, number 4 is remember the Sabbath day, keeping and holy, na kailangan natin na para sa kanya yung isang araw sa kanya, no? Yung sa Sabbath, no? So, dito naman sa loving people, utos ng relasyon sa kapwa, no? Loving people, honor your father and your mother, you know? Ito yung utos na sa relation sa kapwa, no? Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false to testimony against your neighbors, no? Yung sinabi ko sa inyo, no? Na huwag kayo mag-testimony na kung hindi totoo, no? Kasi makasalanan yan. You shall not covet thy neighbor's wife, no? Huwag kayong magnangalunya, no? Sa great commandments of Jesus, ibigin mong iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, no? Ibigin natin yung ating kapwa. No, syempre, kung mahal natin ang kapwa, siyempre, of course, tayo mahal natin ating sarili, di ba? Ay natin magkasakit tayo, no? Inalaga natin yung sarili. So, gano'n din ang ating pag-ibig na ibibigay natin sa ating kapwa. Kung titingnan natin, ang Ten Commandments ay makikita pa rin natin ito sa New Testament daw. Dito, no? Bagamat wala tayo sa law sa inuutos sa Old Testament, ay makikita pa rin natin ito sa pinag-utos pa rin ito sa Old Testament, no? Ito pinag-utos pa rin ito sa Old Testament, ay nandun pa rin yun sa New Testament, no? Yan ang sabi dito. Huwag kang sasamba sa Diyos maliban sa akin. Makikita natin ito sa 1 Corinthians 8:6, no? Huwag kang gagawa ng imahin sa anumang nilalang ng nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin siya. Makikita natin sa 1 John 5:21. No, kaya ito mga kapatid, sana huwag naman tayo magbulag-bulagan, no? Read your Bible, no? Magbasa na lang tayo ng Biblia, magbasa tayo ng Bible. Huwag nating isambahin isang rebulto dahil gawa yan ng tao, no? Ano ba ang ating Diyos, gawa ba ng tao? Hindi, tayo ang ginawa ng Panginoon. Hindi tayo gumawa, no, sa Diyos, no? Kaya huwag tayong gumawa ng mga katuturan ng mga rebulto, no? Huwag mong gamitin na walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh sa iyong Diyos, no? Paulit-ulit to, no, sa 3, no? Oo. At lagi mo, kasi ito, bakit to palit-ulit? Kasi, di ba, hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga salitang hindi nawawala talaga yung ginagamit ang salita ng pangalan ng Panginoon, no? Lagi mong tandaan, para sa akin ang araw ay mapapahinga. Wala tayong direkta na gawin ito sa New Testament, na gawin natin ang Sabbath day na ito, pero makikita rin natin ito sa ginawa ni Kristo at andito sa lupa at siya ay sumunod sa law. Sa Luke 4:16, no? So, igalang mo ang iyong ama at ina sa Ephesians 6:1-12. Huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw,
Huwag kang sasaksi ng walang katuturan lamang sa iyong kapwa. Sa Matthew 19:18 naman ay huwag mong pagnanasa ang maangkin ng sambayanan ng iyong kapwa. Sa Colossians 3:5, no? Nakita natin ang Old Testament dito, no, ay nasa New Testament, no? So, ang Old Testament, andito pa rin pala sa New Testament, no? Ang utos ng ating Panginoon, no? Nasundin pa rin natin ang 10 utos kahit ito ay para sa Israelita, no? Kahit ito ay para sa Israelita ito dahil inuutos ito rin ito sa mga Kristyan. Dahil kahit itong salitang ito ay para sa Israelita nga, pero inuutos pa rin ito sa mga Kristiyano sa ngayon. Kaya andun ngayon sa New Testament, di ba? Oo. Marami pang isipan ang mga tao na kailangang sundin ito na ang perfect para makapunta ka sa langit, no? Kailangan gawin na ito para perfect makapunta tayo sa langit at para mapasaya natin ang ating Panginoon. Mapangiti natin sa tackle natin kanina, di ba? Oo. Napakaliwanag talaga ng screen ko, kapatid, no? Hindi ko alam bakit kaya. Madilim. Ano ba yan? Madilim. Kasi ang liwanag kasi, no? So, normal isang tao, kahit lahat tayo ay makasalanan, no? Lahat talaga tayo ay makasalanan, mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan. Pero, buti na lang dahil sa Panginoong Hesukristo, dahil siya ay nag-fulfill, no? Dahil siya ay perfecto, yun ay hindi natin magawa siya ng gumawa, no? Siya nang gumawa talaga, no? Sa Matthew 5:17 yun. Ang Panginoon lang ang magdadala sa atin sa langit. Kaya hindi yun ang utos, no? Kaya tayo ay under the grace. Pero kailangan pa rin na sundin yung utos ng Panginoon. Tandaan natin, ang 10 utos na ito ay loving God, no? Sa loving people, so every time, kung walang gagawin mo, na makita mo ang pagmamahal, no? Sa ating Panginoon, no? Nababasa natin ito sa 1 John 5:3. Okay? So, ang binibilisan ko na lang mga kapatid, no, sa verse na lang, no, basta ang dito sa Great Commandments ay, sa Old Testament pala ay, yung Old Testament, doon yun sa mga Israelita, di ba? Pero pag pinasok rin ng Jesus, doon din sa New Testament na kailangan natin gawin ito as a Christian. At, of course, para mapangiti natin ang ating Panginoon, para maging masaya siya, at para makasama natin siya sa langit. Makapunta tayo sa langit, di ba? Ang sarap-sarap nung kapatid, no? Pero syempre, of course, marami talagang mga sacrifice na mangyayari dito dito sa mundo, no? Everyday talaga, kapatid, no? Kaya bukas work na naman. I don't know what happened. So, hopefully na everything is okay. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat for today, O Jesus. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoong Ama. Maraming salamat, Panginoon, God the Father, sa mga blessings, mga circumstances talaga, Lord. At Lord, andiyan kayo, Lord. We know that, God the Father, na hindi nyo kami pinababayaan, Panginoong Ama. Give us na magkaroon kami ng faith, Lord God, strong heart, Panginoong Ama, Lord Jesus, na kahit ano mang mangyari, Panginoon, andiyan kayo talaga, Lord, na hindi kami bibitiw, Panginoong Ama, Lord. Cover us always your blood, O Jesus. Lord, maraming salamat for today, Lord God. We love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Thank you, mga kapatid. Medyo mahaba, no? Pasensya na, no? Mahaba ngayon. Nilagay ko lang itong Great Commandments of Jesus, no? Kasi connection na ito kung paano mapangiti ang ating Panginoon, no? Okay? Pero ang Panginoon, mga kapatid, sa by grace, no? By grace dun sa Galatians, marami pa talaga, no? So, hindi lang natin ito babasahin, hindi lang natin ito i-memorize, but atin itong ipamumuhay, kapatid. Atin itong, although mahirap, mahirap talaga, no? Mahirap talaga, lalo na yung pagminsan ang demonyo ay gagamitin ng kapwa, no? Family mo, mga gano'n, no? Mga kaibigan mo, ang talagang masakit o sa loob ng work mo, no? Mahirap talaga, kapatid, but we should fight, no? Fight tayo na andyan ang Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng self-control, no? Okay? Kailangan tayo
magtiwala lang talaga sa ating Panginoon, okay? Hindi yung fight na suntok, no? Fight our heart. Sabi yun, heart ba yun? Pwede ba yun? Ano yan? Magtiwala talaga tayo, okay? Good night, everyone. Okay? See you, no? See you again. Okay, love you. Okay, bye-bye.